Welcome to the Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. Every week, this is the MTG Show Podcast. So today, on Attention to Detail, we're going to talk about The Undertaker. Tangina, na-miss ko tong segment na to, puta. So actually, lingid sa kalaman nyo, last month, June 21st to be exact, nag-announce si Undertaker ng kanyang retirement in-ring kasi in-announce niya nga sa The Last Ride show na kung saan in-indicate niya na the AJ Styles versus The Undertaker match-up is gonna be the last match for Undertaker. Pero marami akong tanong sa utak ko kung bakit, ewan ko ba't ganun Number one, if magkaroon ulit ng Saudi shows next year, babawiin ba ni Undertaker tong parang excuse niya nun? Number two, if WrestleMania, magko-compete pa ba siya? Number three, kung magiging Hall of Fame siya, sino yung dapat na deserving maging Hall of Fame? Mag-induct sa kanya? And finally, sino para sa akin yung dapat mag-break talaga ng streak since the WrestleMania? So, let's start. So, unang question na bumabaling sa isip ko is, totoo ba to man? Totoo to? Akala ko nung una man, Undertaker is just, pranking o ganun Pero nagkamali ako ng tingin noon last time na he will take a permanent retirement na. Kasi natandaan na rin, it's age of 55. And siguro nga, kailangan niya na rin mag-retire dahil na rin masyado na siyang gatasan. Masyado na siyang pinagagatasan ni Vince kasi masyado na rin siyang ginagawang money attraction. Parang naging decision na rin yun for his better good or his better future, for the future of the promotion na rin. So, ayan. Parang ganun yung nakikita ko na kung bakit isa sa mga dahilan din ni Undertaker kung ba't siya nag-retire. Ayan, ewan ko. Di ko pa rin sure yun Pero binigyan ko kayo ng ilang reason, ilang questions na hindi ko masagot ngayon. Pero hindi ko na siya masasabi ulit here in the program kasi nalilimutan ko na. Pero ito unang tanong ko naisip ko agad. If ever na mag-retire si Undertaker, sino yung gusto ko mag-induct sa kanya? So, para sa akin, if you're going to ask me, dalawang tao lang yan. It's either Kane dahil siya yung kayfabe na kapatid niya sa character. And number two, Shawn Michaels. Bakit? Kasi for me, napaka-classic nung Undertaker versus Shawn Michaels na yun. Pucha. Wala akong ideya na magre-retire pala si Michaels doon. Nakala ko si Michaels ang makaka-break na streak on that time. Pero hindi pala. Pero, kino-consider ko rin si Michaels dahil doon siguro sa naging feud nilang dalawan kamatagalan na. Wait lang. So, yan. Parang mafe-feel ko na ganon na yung mangyayari. And then, ayun, isa pa. If I'm going to make this thing, okay, nag-i-English na naman ako. Sino para sa akin yung dapat naka-break ng streak ni Undertaker? So far, after noong 24 victories, ewan ko, tama ako, correct me if I'm wrong, in all of his WrestleMania matches and 2 defeats,
dapat, ewan ko kung tama ako o may sense na mangyayari yon. So, number 1, dapat si Shawn Michaels nga naka-break ng streak. So, Shawn Michaels, kasi ang laki ng feud na ng dalawa nung WrestleMania. Ewan ko, ba't ang weird ng pangalawa nilang match-up. Kasi, ang point lang is, ang nagpa-hype lang kasi dito sa feud is basically yung paglalagay ni Michaels ng career niya on the line. And, wow. Tayo na. And, nasurpresa rin ako kasi nag-main event to ng WrestleMania that year. Andito rin pala nag-umpisa yung WrestleMania curse, I think. Ewan ko, dito nga nag-umpisa yun. Na laging opener yung World Championship matches. Ewan ko, basta yun. Tangina. Pangalawa, Brock Lesnar. And he did. Tangin naman. Bakit si Brock? Kasi para sa akin lang para sa akin, dapat talaga si Brock ang una naka-break ng streak. Dahil sa pwede yun solidify as a gimmick kay Brock Lesnar na siya yung naka-break ng streak. And siya yung Beast Incarnate. So, for me, yung pag-break ng streak ni Undertaker ni Brock Lesnar makes sense. Ewan ko, ang dami kasi nga gagalit na bakit daw si Brock Lesnar or si Roman Reigns yung nag-break ng streak. And for me, it makes sense, alright? It makes sense kasi except kay Roman, of course. Kasi yung kay Roman, para sa akin, nonsense yun. Putang ina. Hindi ko pa rin malilimutan yung match-up na yun ni Roman tsaka ni Undertaker. Na napakahaba, slow-paced, and then dahil na rin sa kapaguran ng Undertaker, nanalo si Roman doon. Putang ina talaga. Naalala ko talaga yung match na yun. Nanlulumo ako kasi Roman won that time. Alright. I hate that spot. Ewan ko, ba't nagtataka pa rin ako ba't naging main event yun ng WrestleMania na yun WrestleMania 33 to be exact. Dapat nga, kahit nga Goldberg versus Lesnar, masaya na ako kung yun na nag-main event Pero wala Attraction talaga si Roman Reigns kasi Undertaker. So, number 3, final choice ko, if ever yun Triple H. Para sa akin, akala ko nga Triple H talaga makaka-break na streak. Ito pinanood ko ng paulit-ulit yung End of an Era na match-up. Para sa akin, putang ina, yun talaga yung nagdala ng WrestleMania na yun. Kasi, putang ina, 50 minutes halos ng action. Putang ina talaga. Solid nun, puta. Solid din yung kanta. The Memory Remains. Naalala ko pa, yung kay Metallica. Tangin na talaga na tong WrestleMania na to. Basta, naalala ko talaga yung panalo na yun ni Taker. Plus, yung Rock versus Cena. Yung overhyped main event. Tama. Overhyped main event. Na-regret. Na-regret po tayo na. Basta yun. Yun ang naisip ko. So, my point and thoughts naman about the Undertaker's retirement, para sa akin, wise decision. Bakit? Kasi, number 1, matanda na si Undertaker. Matanda na siya para mag-compete. Matanda na siya para lumaban pa dyan. Matanda na siya para makipagsabayan sa mga bago. Siyempre, di na siya makakasabay doon. Makakasabay siya sa ilan, pero sa ilan hindi. Yun lang nga para sa akin. Number 2, ayun na yung katawan niya. Kitang-kita nyo naman, naglaban sila ng Goldberg. Kahit si Goldberg, may hinado dun. Kitang-kita niya pala sa match-up na yun. Tangina, 1,000,000 bagay o beses na pinagsisiyan ko yung match-up na yun. Pinanood ko yun full. And nadismaya ako kasi putangina. Number 1, nanalo si Goldberg. Number 2, putangina talaga ni Undertaker noong time na yun, puta.
nababad trip ako. Ewan ko, nanalo nga si Taker doon. Ewan ko, di ko sure eh. Di ko pa kasi napapanood ulit yun eh. yun lang yung thoughts ko doon. Putang ina. So, ang haba na pala. Ayun, final thoughts. Undertaker, thank you talaga sa pagiging part ng memories ng mga nasa ruthless aggression attitude era, putang ina, attitude era, and then sa iba pang era, PG era, new era, sa lahat ng era ng WWE, sa panakot mo sa mga fans, sa paglabas mo ng kabaong lagi sa panahon na mga pagkakamalan ka pang patay talaga. Yun, sa mga naniniwala kay Undertaker, thank you talaga sa inyo. Kung wala kayo, wala si Undertaker. Kung wala tayo, wala si Taker. Kung wala lahat tayo, wala si Undertaker. Definitely. Wala si Mark Calloway. So, yun na nga. Hindi na ako papatagal. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa podcast. Salamat sa PHC, sa HXC, sa Philippine Podcast Directory, sa lahat ng members doon. Malaking shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta ulit. Yan, putang ina. Ayan, kung gusto niyo maging updated sa podcast, ayan, follow nyo lang sa Spotify, sa Apple Podcast, sa Google Podcast, sa lahat ng podcast, kahit sa Breaker, kahit saan yan. Tapos, follow nyo din sa yung podcast sa facebook.com/The MTG Show Podcast, Twitter at Instagram, The MTG Show Pod. So, ayun, ang haba na. And then, updates ulit. So, after this episode, maybe I'm going to release the first episode of What If. Ewan ko, ano pa yung final concept ko doon. Inisip ko pa din siya until now. Pero sure ko, ang final concept noon is wrestling theories, past and present theories, buhay man o patay, pag-uusapan natin. Putangin na. Theories. Abangan nyo lang sa mga susunod na linggo o araw, yung mga ganong bagay na naiisip ko habang ako ay nag-iisip as a wrestling fan. So, yun na lang. Thank you. Peace. Time.